Natawa na lang si Coach Chot sa tinawag ng referee na lockdown si Ronday Hollis Jefferson, pero to make over ang kanilang mga local players, number 1 na sa standings ng Group A ang TNT Tropang Giga kontra sa Meralco Bolts. Pangalawang tapatan ng dalawang MVP teams kung saan nanalo nga sa una nilang game ang Tropang Giga. Pareho ngang nasa taas ng standings ng Group A ang both teams sa kanilang record na 5 wins at 1 loss. Start of the first quarter ay naging maganda nga ang naging ball movement ng Meralco sa early minutes kung saan madalas nga silang nakakahanap ng wide open shots. Most of the assists nga sa mga early baskets ng Bolts ay nanggaling kay Allen Durham, pero maaga ngang napapasok ng TNT ang kanilang 3-point shots sa pangunguna ni Kim Aurin na kumana ng dalawang 3-pointers. Halfway mark ay biglang nagkaroon ng 7-0 run ang Tropang Giga para magkaroon sila ng 9-point lead sa Meralco. Nagpatuloy nga ang mainit na shooting ng TNT sa labas kung saan biglang nagparamdam si Calvin Oftana na naging mainit ang shooting sa tres na kumana ng 3 straight 3-pointers. Umabot na nga sa double digit ang lamang ng Tropang Giga late sa quarter. Bigla ngang bumagal ang opensa ng Meralco kaya magkakaroon ng 12-point lead ang TNT, 32-20 and the first quarter. Second quarter ay naging agresibo agad itong rookie ng Bolts na si CJ Cancino sa kanyang 2 early field goals sa ilalim, pero na-maintain nga ng TNT ang kanilang kalamangan kung saan instant impact sa kanilang opensa ang kanilang veteran player na si Kelly Williams. Hindi naman makapaniwala si Coach Chot Reyes sa naging foul call kay Haruela. Pangiti-ngiti na lang nga dyan si Coach Chot. Halfway ay biglang nagkaroon ng spark sa opensa ng Meralco na sinimula ng tres ni Newsam at sinunda naman yan ng transition basket ni Durham. Baba nga sa 4 ang lamang ng Tropang Giga, pero hindi nga na-maintain ng Bolts ang kanilang run. Wala pa rin ngang kupas itong bilis ni Castro sa kanyang mga driving layup. Nakapagpasabit pa ng foul and 1. Nagalit na si Coach Chot sa mga referee matapos hindi maging successful ang kanyang challenge sa naging foul ni Aurin. Nakuha naman ni Karam ang unang 4-point shot sa laro sa late seconds, pero lamang pa rin nga ng 5 points ang TNT, 49-44 end of first half. Third quarter ay palitan ng free throws ang both teams sa early minutes. Patuloy nga ang quiet contribution ni Ronday sa opensa ng TNT. Paunti-unti nga ang paglaki ng kalamangan ng TNT kung saan nagkaroon ulit sila ng 9-point lead papasok ang halfway mark. Gumagawa na nga ulit ng ingay itong si Calvin Oftana sa late minutes. Bahagya ngang nagkaroon ng double-digit lead ang TNT matapos ang kanyang and 1 play. Despite sa palitan ng baskets late sa quarter, ay na-maintain nga ng Tropang Giga ang kanilang double-digit lead kung saan makakapagbabaon pa sila ng 11-point lead, 78-67 end of third frame. Fourth quarter ay patuloy ang mainit na shooting ni Oftana sa labas. Tuloy din nga ang pag-atake sa basket ni Ronday Hollis Jefferson. Hindi nga gaanong maka-attempt si Ronday sa field dahil sa kanya halos nakatutok ang depensa ng Meralco. Hindi nga basta-basta makalapit ang Bolts sa TNT dahil laging may counter ang Tropang Giga sa mga baskets ng Meralco. Halfway mark ay nagkaroon ng big 4-point shot si Bong Quinto na sinunda naman niya ng isang tres ni Newsam ay tuturan para sa Bolts para ibaba sa 3 ang kanilang hinahabol, pero hindi nga na-maintain ng Bolts ang kanilang run kung saan patuloy ang pagkana sa opensa ni Oftana at Castro sa late minutes. Hindi na nga nagkaroon pa ng run ng Meralco sa late seconds kaya panalo nga sa game na ito ang TNT Tropang Giga.